Yan ang asawa ko si Rosel o mas kilala sa tawag na Ma'am Rosie. 9 na taon na siyang guro, isang simpleng babae na pinanganak sa City of Ilagan, lumaki sa hirap ng buhay, pero hindi iyon naging hadlang para makapagtapos. At ngayon nakatayo sa harap ng mga estudyante, nagsisilbing pangalawang magulang, inspirasyon at tagapagturo. Kasama namin ang aming anak na si Zuri, 1 taong gulang at 3 buwan pa lang. Oo, kasama namin siya kahit sa biyahe. Kasi nga breastfeeding si Mrs. Kaya tuwing madaling araw, 3 AM habang ang iba ay mahimbing pa sa tulog, kami ay nakahanda na para bumiyahe mula Ilagan papuntang Angadanan, Isabela. 2 hanggang 3 oras na biyahe. Depende kung paano ko pinapadaloy ang gas. Medyo bumabawi na lang ako minsan, parang Fast and Furious. Kaso laging may backseat driver na nagsasabing, dahan-dahan lang, baka madisgrasya tayo. Pero totoo, minsan hindi biro ang biyahe, umulan man o bumagyo. Tulad nitong bagyong Nando, nakakadaan lang, tuloy pa rin. Ang mga kalsada basa, madilim, minsan puno ng panganib. At oo, may mga nakikita kami aksidente sa daan. Doon ako natatahimik na papaisip, paano kung isang araw kami naman? Kaya minsan habang hawak ko ang manabela, dasal na lang ang kasama ko. Ang sarap siguro sa pakiramdam kung home base na lang si Mrs. Yung hindi na kailangang bumangon ng 10 oras, hindi na kailangang sumuong sa ulan o makipagsabayan sa mga bus at truck. Yung tipong gigising siya ng 6 AM, mag-aalmusal, maghahanda, tapos ilang minuto lang, andun na siya sa paaralan. Hindi gaya ngayon. 3:00 pa lang ng madaling araw kami ay gising na, habang naiinggit kami sa mga teacher na sa oras na yon, mahimbing pa ang tulog. Pero alam nyo ba, sa kabila ng lahat ng ito, may kakaibang saya. Yung tipong habang binabagtas namin ang kalsada, may halong takot, pagod at kaba. Pero nandun din ang halakhak namin. May mga kwentuhan naming mag-asawa, minsan seryoso, minsan corny, pero yun ang pampalakas ng loob. Si Baby Zuri naman minsan umiiyak, minsan tatawa. Parang sinasabi niya, go mama, go papa, kaya niyo yan. Papa. Kaya siguro tinawag ang mga guro na bayani, kasi hindi lang sila nagkipaglaban sa loob ng classroom, kundi pati sa kalsada, sa oras, sa puyat at sakripisyo. Mga kapatid, kung kayo man ay dumadaan din sa ganitong sitwasyon, yung parang wala kang oras sa sarili kasi inuuna mo ang pamilya at trabaho, gusto kong sabihin, saludo ako sa inyo. Ang mahalaga, may tahanan tayong inuuwian at may pamilyang dahilan kung bakit natin kayang tiisin ang lahat. Oo, mahirap, oo, nakakapagod, pero kapag nakikita ko si Rosel na nakangiti at si Zuri na mahimbing na natutulog kahit sa biyahe, doon ko nararamdaman na sulit lahat. Ang sarap siguro sa pakiramdam ang ma-home base. At naniniwala ako, darating din yung araw na iyon para sa amin at siguro para din sa iyo. God bless, mga kapatid.